Mga kapuso, binulabog po ng bomb threat ang St. Paul University sa Pasig kahapon. Kaya naman sa President Corazon Aquino Elementary School sa Quezon City, magsasagawa ng bomb drill para ituro sa mga estudyante ang mga dapat gawin kapag may banta. At naroon ang kasama nating si Ivan Mayrina. Ivan. Yes, Rhea, kaunay pa rin yan ang lagi nating paalala sa ating mga kapuso na dapat lagi tayong I am ready. Dahil nga para nagkakasunod-sunod itong mga bomb threat sa mga paaralan, magandang maituro sa lahat ng paaralan, kung ano ang dapat gawin sakaling kayo naman po ang makatanggap ng mga batang yan. Sa mga oras na ito ay nagkakaroon ng briefing ang Explosives and Ordnance Disposal Team ng NCRPO sa mga guro dito sa Corazon Aquino Elementary School. At habang nagsasagawa sila ng briefing, ito po kausapin muna natin ang kanilang team leader, si PO3 Donato Wallace. Magandang umaga, sir. Magandang umaga rin po, sir. Una-una, diretsuhin na po natin sa pamunuan ng paaralan. Ano po yung unang-una niyong pinapaalala sakaling makatanggap sila ng mga bomb threat, whether sa tawag o sa text? Pagdating sa mga ganyan, sir, dapat huwag maghang yung tatanggap, keep calm. At kung pwede, take note para habang kinakausap niya yung tao, tatanungin kung ano bang purpose. Ma-verify natin kung saan yung lugar tumatawag, yung mga background niya. At habang tatawag sa mga kinaupulan, pag-inang sa PNP. Pero ini-encourage niyo po na kausapin niya yung tumawag kung sino man itong nagbabanta na ito. Huwag magpanik. Habang kinakausap, nalalaman niya yung kung anong background ng tao na tumatawag niya. Siguro ho, ang bottom line natin, kailangan we get as much information as we can tungkol po doon sa yes, sir. bomb Kung threat. may pagkataon, kunin ang lahat ng information doon sa tumatawag. Ngayon naman po, do you encourage na i-announce nila na may bomb threat agad-agad sa mga estudyante? Pagdating naman sa ganyan, iniiwasan natin na maraming aksidente mangyari sa mga estudyante. Dapat sabihin natin na huwag magpanik. Sabihin natin sa kanila, ito lang ay bomb drill. Lumabas ng mahinahon, dahan-dahan lang, huwag maingay. Yan lang. Pumunta nun sa safety na lugar na designated for evacuation. Okay, sa mga estudyante naman, ano ho ba yung dapat nilang tandaan? Kasi of course, hindi naman maiwasan pag nabanggit yung word na bomba, agad may panic yan, may takot. Pero ano yung dapat tandaan, ano dapat gawin ng mga mag-aaral kapag may natatanggap na gano'ng mga banta? Kapag may mga ganon, kung halimbawa naman alam ng magulang nila, para hindi makadagdag sa problema, huwag na silang papasukin. Huwag na lang pumasok mga estudyante. Kasi lalong magkaroon ng crowded. Ayun, yun yung nagiging senaryo karaniwan. Ang nakikita natin pag nagkakaroon ng bomb threat, yung mga magulang, kanya-kanyang sugod, kanya-kanyang sundo sa mga anak. Do you encourage, sir, paano ba dapat ang gawin dito? Kung nakasafety naman yung estudyante, lalo pang dumagdag yung magulang kung magsidating sa eskwelahan. Kaya lahat naman ng mga ganito eskwelahan may bomb threat plan na kung sakali man mayroon, may lugar silang pupuntahan na safety. Doon sila susunduin ng magulang. At pero hindi pwede yung kanya-kanyang pasok sa eskwela at kanya-kanyang hugot. Dagdag ng delikado dito sa area. Of course, ini-encourage din po ng NCRPO ang mga paaralan na magsagawa ng kanilang mga bomb drill tulad nito. Para masanay yung mga estudyante, para kung may ganun hindi sila magpanik. At syempre po, napakahalaga na dapat tayo ay laging I am ready para sa anumang banta sa ating kaligtasan. Maya-maya po, magkakaroon tayo ng actual bomb drill. Samantala, balik muna tayo sa studio. Maraming salamat, Ivan Mayrina.